Hello po. Hello po mga kapatid ulit. Gusto ko pong magbahagi sa inyo at manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo ang lahat. Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa buhay. Maraming salamat po sa bagong taon, 2024 January. Nagpapatuloy po kami, nagsisikap na mapaglingkuran ka at ang aming kapwa. Maraming salamat po. Palakasin mo kami patuloy magpatuloy sa buhay na kaloob mo na nagsisikap ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong gabay, guidance sa amin. Maraming salamat po. Panginoong Jesus Ama, Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. January, gusto kong mag-share sa inyo ng paglalakbay muli. Siguro may tanong kumusta na po ang aking gawain. Ulitin ko, ako po yung nag-share ng mga pangyayari na sinasabi kong paramdam ng Panginoon. Ulitin ko rin po na wala akong hinihingi. Hindi ako manghihingi kahit na kalahating sentimo kanino man, at hindi po ko mga hamak ng doktrina o pananaw ng iba. Ako'y nagkukwento. Hindi rin po ako nagtuturo. Hindi po ako natuturo. Kung hindi maliwanag sa akin, naintindihan ko, ako'y witness po. Tumitestigo. Sa aking pagtetestigo, sinisikap ko po ang ibang paraan. So, naisip ko nga sa YouTube, kaya sinishare ko lang ganito. Baka isang paraan din po siya, di ho ba ano? At gumawa ako ng Facebook ko para kung may gusto magtanong sa akin, magkausap, ay welcome po. Usisain ako ang aking buhay at ako. Gumawa ako ng kapirasong papel, YouTube, brother ko yung Jojo, binibigay ko po sa mga taong nakatagpo ko. Nga pala ngayon ako po ay nagmamaneho ng Grab Express. So dun sa dinideliveran ko, pinipikapan ko ng mga items ay sinasabihan ko na, Brad, sister, tingnan po ninyo, may mga kwento akong karamdaman ng Panginoong Jesus. At tinitinan ko po yung mga views. Sa dami ng sinabihan ko, ilan ba ang nagka-interest? Hindi ko talaga kukunti. At inisip ko sana may makipag-usap sa akin, magtanong sa akin ng kusisa, pero wala pong nagre-react. Nag-initiate ako ng conversation, pero alam ko po naman walang nagre-react. Ngayon po, nagbalak ako na bumili ng aking sound system, microphone, para iniisip ko na sa kalsada o sa publiko ako yung makapagsalita, makapagkwento po ng mga ito. Nakabili naman po ako, pero mahinang klase pala siya yung microphone ko eh. Talagang kailangan dikit mo sa bibig at bago maka-pick up. Tapos nun yung aking sound system ay humina pa yung volume at maliit lang pala siya, kaya po hindi talaga pwede. So ito po yung mga kwentong paglalakbay. So naghahanda po ako ulit, makakapag-ipon, makakabili ako balang araw. Ngayon, naramdam ko po na dahil ikinukwento ko nga itong mga ito, ba't di ko sabihin sa aming sa simbahan, sa pari. Bagamat alam ko po na hindi ganun kadali para po pahalagahan o bigyang pagkakataon ng mga ganitong tao o mga ganitong mga pagpapahayag. Pero ramdam ko po yon, isang paraan yon, na pumunta sa parokya, sabihan. Pumunta po ako sa isang parokya, nagsabi,
Ang sabi naman sa akin doon ay schedule ako, tatawagan, pero wala pong reaction. Pinuntahan ko po yung kabilang parokya. Sinabi din na mag-iwan ako ng numero at ako'y schedule, tatawagan, pero wala po. So ako po ay nagpapatuloy sa pag-share sa mga taong nakakatagpo ko, pamamagitan ng simple kong pamamaraan. At hindi ako gumagalaw pa ng kaya kong gawin. Yung pong pagsalita nga sa publiko o pagpunta sa simbahan. Pero nanaginip po ako ng isang araw. Ito'y kwentong kamangha-mangha. O di bale, so napersa po ako ni Lord, sabihin kong gano'n, pumanhin nyo, pumunta ako sa simbahan. At ang sabi na naman po sa akin ay mag-iwan ako ng number, i-schedule ako. Pero sabi ko po, ganun din dati, pero wala po. Hindi ko alam kung naiwala ba yung papel, nakalimutan ba nung staff nung parish, o ayaw ba ng parish priest na makausap ako. Kaya sabi ko po kanina, o kahapon, na mag-aantay ako. Mag-aantayin ko na lang po si Father. Nagantay naman po, but dumating si Father, tapos ng ilang minuto, at nagkausap po kami. At tinatanong po, in-interview po ko ni Father, pangalan ko, saan ako nakatira, may anak ba ako, ano ang aking hanapbuhay, saan ako dati tumira, ano ang aking pakay. Sinabi ko po na ako'y nagkukwento ng mga ito at naisip ko na kung ikinukwento ko sa publiko o sa mga tao, sa mga pasahero ko, o mga nakatagpo, ay inisip ko na marapat kong sabihin din sa parokya. At ang sabi ko nga din na maselan ng mga bagay, kaya naintindihan ko kung ano man ang desisyon ni Father, kung ano man po ang kanyang kung pakinggan ako, o ano man. So, ang kuwan po ni Father ay, sa una sabi niya sa akin ay, sarilinin ko, ilago ko sa aking sarili, ang mga bagay na to. At sinabihan ko naman po siya na, opo, nanahimik po ko ng matagal na panahon. Tahimik ako at hindi nagkukwento, pero ngayon naintindihan ko sa mga pangyayari ay ikwento ko. Sabi ko po. So, ito po yung leading ng Panginoon na hindi niya pwedeng kontrahin siguro. Kaya nagbago ang isip niya. Sabi niya, sige po, sabi niya, magpatuloy po kayo sa inyong ginagawa. Sabi sa akin at okay po yan, ano? Ang sa akin, masasabi ko sa Panginoong Hesus, sa aking Panginoon, na ginagawa ko ang inakala kong pwede at dapat kong gawin. Ayoko po na alam mo ito, inisip mo ito, pwede ito, bakit hindi ka gumalaw? Ayoko po managot. Dahil mananagot po't mananagot ako. So, hindi man po ako pakinggan, wala po akong magagawa. Naisip ko nga po na buti pang manahimik nga ako para walang rejection, wala pong, di ba, yung mga ganun ba? Manahimik na lang, sarilinin ko na lang, pero hindi hindi po hinapakwento ako, tinahanapan nga po siguro ako ng mga paggalaw ko. Sabi nga, calling po, hindi mo mahindian. Lalo pat mayroon pong isang paramdam sa akin ng Panginoon. Tukwento ko po minsan. So ito po ngayon ay pagkukwento ko ng aking paglalakbay, pagpapatuloy. Ako po hindi banal, hindi po ko nagbabanal-banalan. Ako po ordinaryong Katolikong Kristiyano. Nga po pala, kapag ka po nakakausap ko isang Muslim at may mga Muslims, nasabihan ko rin sila na, di ba, sabi ng Propeta Muhammad, ang Panginoong si Kristo Jesus ay propeta.
ginagalang at inacknowledge po ng Propeta Muhammad nila, nasabihin ko sila na magsikap po at tingnan din ang mga turo ng propetang ito. Sabi ni Propeta Muhammad ano po, magsikap po kayo. Sa mga iba't ibang Kristiyano naman, nagsasabi din po ako na hindi ako nag-imbita ng grupo, hindi ako nagsabi ng mali itong doktrina nyo, tama ito, tama kami, mali kayo, wala po. Ang aking pong mensahe ay sundin po ang Panginoong Hesus. Magsikap po tayo. Personal pa po. Magsikap po tayo. Yun po, 10 minutes na po yung lumipas. So, yun po ang paglalakbay. Ano po? At hindi ako makatigil. Salamat po na pahabol na naman po. Inisip ko din pala na magkaroon ng English po itong aking mga pag-share. Hindi naman ako marunong mag-English talaga. Mabuti-buti lang ng kaunti kay Barok siguro. Sabi nga nila, Barok English. Pero may express ko naman, palagay ko, pakatawarin naman ng mga marunong ng English. Kung ako'y mag-i-English sa aking pag-share, gagawin ko naman po balang araw yon para sa mga non-Tagalog speaking brothers and sisters po. O sige po, hanggang doon lang ang aking pagbabahagi na to ng paglalakbay. Magpasalamat po tayo ulit sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa buhay. Salamat po sa grasya. Salamat po na may pag-imbita ka sa aking mga kapatid. Maraming salamat sa iyo lahat ng kapurihan, kapangyarihan, ngayon magpakailanman pa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ang lahat. Amen. God bless po tayong lahat. Sumalangit nawa tayong lahat. Amen.